Jesus saves, our hearts proclaim to the world, we lift His name from the home to the school to the... Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Gina Duarte, nakasakop ng JSMI Camarin International. Naandito po tayo sa 10 Minutes Devotion kung saan tayo ay magbababad sa salita ng Diyos, mapuspos ng kanyang presensya at lumago sa pananampalataya. Sabi po sa awit 119:105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Samahan niyo kami sa maikli ngunit makapangyarihang pagbubulay ng salita ng Diyos. Magsimula na po tayo. Ama namin, humihiling po ako ng tulong at gabay sa Espiritu Santo na ang tanging mangmatawi sa aking mga labi, ang mga salitang lalabas po sa akin, ay ito'y magpupuri po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabay niyo sa amin lahat. Sa mga makikinig po, Panginoon, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay manggagaling po sa Psalm 86:11 o awit 86:11 or Salmo 86:11. At dito nga po sinasabi sa Psalms 86:11, Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Dito po, pinamagatan ko po ito na walk in truth. Paano nga po ba tayo magkakaroon ng walk in truth? Or tinatawag po nating pure heart. Paano nga po ba tayo magkakaroon nito? Ang tunay na puso. Ano nga po ba ang ating kailangan para magkaroon po tayo ng pure heart? Ito po ay tinatawag na kailangan po tayo mayroong sakripisyo sa sarili natin. Na hindi po tayo na umaasa na may katumbas o ipapalit sa ating mga pagtutulong. Andito rin po na para tayong mga bata na inosente. Na ang ating munting motibo ay mapag-aralan at maging kaaya-aya po sa paningin ng ating Panginoon. Dito po, sinasabi ko katulad ng mga bata na inosente sila na gusto nilang malaman at matutunan ang bawat salita na naririnig po nila sa atin. Hindi po ba ang mga bata ay tayo ay ginagaya nila? So tayo naman po bilang mananampalataya, ang gagayahin naman po natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay tumutulong sa atin para maging Christ-like. Hindi po ba ito ang kanyang gusto? Kaya kailangan po tayo maging lumakad sa katotohanan at magkaroon ng tunay at purong puso. Yes po, mahirap, pero sa tulong po ng ating Espiritu Santo, ito po ay ating magagawa. Kaya kailangan lang po natin talaga ng puspusang pag-aaral at paghingi ng tulong sa ating Espiritu Santo. Ano po ba ang standard o kailangan natin para tayo po ay magkaroon ng ganitong puso? Hindi po ba, ang sumulat ng salmo na ito ay si Haring David. Si Haring David po ay ano po ba? Si Haring David, bago po siya naging isang hari, siya po ay isang shepherd. Okay po, siya po yung mga nag-aalaga ng tupa. Ito po ay makikita natin sa Ezekiel 34:23. Dito rin po, makikita rin natin na si Haring David o si David na bago siya naging hari, hindi po ba? Siya po ay naging shepherd, tapos naging hari po. Ito po ay makikita natin sa 1 Chronicles 14:17. At sa chapter 18 po, na verse 14. Si Haring David din po ay sinatawag na a man after God's own heart.
Ito naman po ay makikita natin sa Acts 13:22. Okay po. So, nakita na po natin ang standard, kumbaga, ang katulad po ni David. Na kaya po, itong sinabi ni David na to sa salmo na sinulat niya, gusto niya pong lumakad siya ng puro, ng matuwid, walk in truth, sa tamang landas po. So dito po pagbubulay-bulayan natin itong Psalm 86. Sabi nga po, di ba? Teach me your way. Paano nga po ba natin makukuha yun? Ito po ay sa pagbabasa ng kanyang salita, ang Biblia po. Ang pag-meditate, ang pagdadasal, at gagawin po natin ito sa ating lakad. Yung pong tinatawag na walk in your truth. Kumbaga nga po, ang sabi nila, walk the talk, hindi po ba? And then, undivided heart. Paano nga po ba yun? Na ang devotion po natin, ang focus po natin ay walang iba kundi sa ating Panginoon lamang po. Kailangan buong puso po natin ibinibigay, sinusuko sa ating Panginoon ang ating buhay. Okay po. At ang huli po, fear your name. Paano ba nga? Ano po nga ba? Hindi po ba nakikita rin natin ito sa Proverbs? Ang karunungan daw po ay nag-uumpisa sa takot sa ating Panginoon. Takot na hindi po natin masunod ang kanyang gusto. Na kailangan po natin gawin ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto niya sa atin, ano nga po ba ang gusto niya? Hindi po ba ipahayag ang mabuting balita. So dito po, sana ay nakuha niyo po ang ibig sabihin na ito at meron po kayong natutunan dito sa ating maliit na isang verse na Psalms 86:11. Ulitin ko po nga, hindi po ba kailangan po tayong merong pure heart, tumutulong na hindi humihingi ng kapalit, na para tayong bata na laging uhaw sa salita po ng ating Panginoon. Ito po ay lagi tayong may panahon sa Kanya at hindi po natin siya kinakalimutan. Marami pong salamat. Dasal po ako ulit. Father God, salamat po sa ibinigay niyong tulong ng Espiritu Santo sa akin upang maipahayag po ang inyong salita. Naway may natutunan po ang mga nakikinig na ito. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Marami pong salamat sa pagsama sa amin dito sa JSMI, Camarin International Online Devotion. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na magiging gabay at kalakasan sa inyong buhay. Huwag kalimutang sumama muli sa ating 10 minutes devotion tuwing linggo ng gabi at ibahagi ito sa iba upang sila rin ay mapagpala. Pagpalain kayo ng Panginoon at magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. God bless us all. God bless us po. God bless you all po. Okay po. Marami pong salamat. God bless us again po. Kita-kita po tayong muli. Paalam po. Jesus saves, our hearts proclaim to the world we lift His name. From the home to the school to the nations led, we stand together hand in hand. Through the word we will grow, in His truth will overflow. Jesus saves, we are free, building His kingdom for all to see. His word in season out. Our faith and mission will never doubt. From generation to generation, we will lead in Christ.